Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bago YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na with evidence. Ako po, I don't know kung bumaliktad na ba si Montulfo kasi talagang binanata na niya si BBM. Hinamon na niya si BBM, si Marcos Jr. At alam niyo ba kabibig, first time ko talagang narinig sa bibig ni Montulfo na tinawag niyang tamad si BBM. Naku po, ano kaya ang reaction ng mga loyalist, mga BBM supporters na noon ay praise na si Montulfo. Yan Montulfo, banatan mo si Sara. Yan Montulfo, banatan mo si Digong. Pero ngayon iba eh. Biglang lang iba ang hangin ni Montulfo after nung nagkaroon ng podcast sina Attorney Guanzon, Montulfo, na kung saan talagang sa Bisaya pa gihaklaran o talagang pinaparealize na Attorney Rowena Guanzon kung gaano at anong klaseng presidente si BBM. Alam niyo kabibig, sobra palang baba ng approval rating ni BBM. Trust rating, performance rating, sobrang baba. Ang reason ni Claire Castro, ganun talaga, bumaba talaga kasi nagtatrabaho si BBM. Anong klaseng isip? Nagtatrabaho tapos bumaba ang ratings? Tatlong independent survey firms talagang nagbigay ng negative ratings kay BBM. O anong reaction nyo dyan? Normal lang yan kabibig, sabi ni Claire Castro. Normal? This should be a call for BBM to realize na talagang ang mga tao wala nang tiwala sa kanya. Hindi na nasisiyahan ang mga tao at BBM is not performing his best as the President of the Philippines. Kaya nga marami nagtatawag na bumaba ka na BBM, tama na yung 3 taon, sumobra na. Parang hindi na yata si BBM same as nung unang taon na grabe talaga yung napaka-positive ang aura, sinasabi na babangon tayo muli, sama-sama tayong babangon muli. Pero iba ngayon sama-sama tayong suminghot. Yun mga kabibig. So eto, ang video ni Montulfo na kung saan parang na-realize ni Montulfo at talagang naging totoo siya sa kanyang sarili at punto por punto naging prangka siya na hinamon niya si BBM na kung hindi ka magsipag, nako, sisipain ka, hala ka. So ito kabibig, i-share ko sa inyo ang video ni Montulfo part ito sa kanyang podcast Makinig tayo kabibig ito yun. Ito na kabibig. BBM, handa ka na ba sa mga reaction ng mga netizen nito? Ito na. Let's watch this video. Si BBM, maganda yung kanyang layunin. Akala ko nga magiging maganda ang takbo dahil gusto niyang isalba yung pangalan nila. Tama. Pero tamad naman. At ang nagpapatakbo ng gobyerno parang si FL, Liza. Yun nga ang bali-balita ho. At nakakalungkot pa gano'n, no? Naiisip ka ng... Uy, tama ba? Tama ba ang narinig ko na sinabi ni Montulfo na parang ang nagpapatakbo sa gobyerno ay hindi si BBM, kundi si FL Liza Marcos. Yan daw ang sabi-sabi kung saan nararamdaman din nila. Kasi hindi ito masasabi ni Montulfo kung hindi yan nararamdaman at na-experience. Tapos lantaran talaga, bulgaran talagang sinabi ni Montulfo, tamad ka. Ang sakit. Oy, comment below kung do you agree on the statement of Montulfo na sinabihan niya si BBM ng tamad. Tao na maging tamad. Sana hindi naman totoo. Mukha naman nagtatrabaho. Mukhang nakikita naman natin gumagalaw siya. Sa tingin nyo, dito. Kitang-kita. Parang grabe naman ang tawanan nila. Parang pangungutya na yun. Parang sarcastic. Na nagtatrabaho naman siya. Di ba? Parang nagtawanan ng mga tao sa area na yun. Hala ka. Nagtatawanan. So it means naramdam nilang natamad si BBM. Ito yung pagiging tamad niya. Alam mo, mayroong isang sinabi sa akin si Amy, Senator Amy noon. Ooh. May bagyo, malakas ang bagyo dito sa Manila.
Andoon siya sa Ilocos kumakain. Wala man lang without any care in the world. Parang walang nangyayari dito sa Maynila. Mhm. At pinunapangaraw siya nung pamangkin niya, yung anak ni Aimee. Sabi, bakit kaya ganon si Uncle? Yung Maynila, talagang binabayo na ng bagyo. Pero siya dito kumakain at nagsasaya sa mga kaibigan. Kung totoo Hala. Manila ha. Mataas ang ratings yung kay BBM. Tingnan nyo. Tinamaydor pala kayo ni BBM. Binaha ang Manila. Tapos si BBM kumakain sa Ilocos, nagpa-party-party. Realization check na ngayon. Love na love niyo si BBM pero tinamaydor kayo, iniwanan kayo sa ere. Ito ay istorya galing kay Amy Marcos. Tapos anak ni Amy Marcos. Nagtanong ang anak ni Amy Marcos, bakit kaya si Uncle, Mami, binagyo na ang Luzon, ang Manila, binaha na. Pero siya parang umalis. Parang naghugas kamay, ay bahala kayo binagyo diyan, basta punta ako ng Ilocos, kain ako doon, party ako doon. Bahala na. Pagbalik ko na lang asikasuhin kung ano ang pwedeng gawin natin sa mga nabahaan, basta ako magparty ako. Ganun ba talagang klaseng tao si Uncle? Wow. 'Di ba? Ito revelation to ni Montulfo. Hala, grabe. Parang nakakahiya ang mga kabibig. Ngayon, nag-reveal si Montulfo ng specific story na kung saan pwede kang mag-reflect na taga Manila, kayo taga Luzon. Ito ba? Yung minahan nyo si BBM. Diba? ang kwento, double trouble tayo kasi apathetic ng Pilipino, apathetic pa liderato, kalaboso. Parang ganun. Seryoso usapan din, hindi pwede maging tamad kung presidente ka. Correct. Ang parang tumakbo lang yan para maging posisyon at hindi responsibilidad. Tamad. Yun lang talagang napansin ko at napansin ng maraming tao. Parang walang ginagawa. Yun lang. At saka, kikita mo naman mas maganda pa sa kanya, mas gusto pa niya magbiyahe kaysa sa mamalagi dito at tingnan yung kapakanan ng bayan. Sana gumalaw na siya. Ginoong Pangulo, tamad ka. Sana ngayon ay maging masipag ka na para hindi ka masipa. Hala ka. Favorite pala ni BBM ang ang tawag doon? Magbiyahe, mag-travel all around the world. Tapos, ano ang hamon ni Montulfo? Huwag kayong masaktan mga loyalista kay Montulfo. Ano ang hamon ni Montulfo? Mahal na Pangulo, BBM, magsipag ka, baka masipa ka. Hala! Realization mo yan, BBM. So ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig? Baka sabihin naman iba, nako, Montulfo may maniniwala pa ba kay Montulfo? Meron, Yung mga taong nararamdaman din na totoong tamad si BBM. Ikaw, hindi mo ba naramdaman na tamad si BBM? Grabe naman kung hindi mo ramdam ang pagkatamad ni BBM. Ako ramdam ko kabibig niya. Sobrang, parang ewan ko ba? Ewan ko kung baka ayaw lang talaga ni BBM na madami siyang trabahong gagawin. Sabi nga nila, si F. Elisa daw ang namamahala ng Pilipinas. Wow! Hindi siya elected as president. First lady lang siya, pero siya ang namamahala. Ano ba naman to? Ito kabibig, ang sinabi ni Montulfo na tamad si BBM, ito, na-resulta na. Kita nyo naman ang resulta, di ba? Yan, tatlong survey firms na yan, SWS, -3. Pulse Asia, -15. Publicus Asia, -27. When independent survey firms point the same way, we should pay attention. Diba? Tama. Kung nakikita nila na talaga ang tatlo na talaga. Diba? If one survey isn't convincing enough, here are the 3. Congratulations on your outstanding achievement. A much coveted negative rating. You are hereby fired. Sa amin na mga netizen. Kung ano kaya maging reaction ni Attorney Claire Castro nito? Magkasabihin naman Attorney Claire Castro nito na, wala yan. Normal lang yung mga negative rating na yun, normal. Ang negative rating po, ito
Ito po yung dapat concerned tayo kasi pananaw ito ng sambayanang Pilipino na bumoto kay BBM. Hindi lang itong yung bumoto kay BBM, pati yung mga hindi bumoto kay BBM. Ito yung kanilang pananaw na sirang-sira na ekonomiya na dapat na talaga gumising si Marcos na, hey Marcos, it's negative already. Ano bang pwedeng magawa mo? Until now, si FL pa rin ang nagpapatakbo sa gobyerno ng Pilipinas. Naku po, paano yan? Ang sakit naman ng katotohanan, kabibig. Ito pa, kabibig, ha? Saan ba ba? Ito. Yan. Comparison between VP Sara. Si VP Sara, tumataas talaga ang kanyang performance rating. September, 55%. December, 56%. Tumaas ng tumaas ang performance rating ni VP Sara. Habang kay BBM, mababa pa rin, 34%. Year in na to ha, panapos na to ha. Talagang hindi kontento ang mga tao sa performance ni BBM. May mga performance man, may mga proyekto naman si BBM pero hindi naman sa kanya. Kay Pangulong Duterte naman, siya lang taga-sunod, siya lang taga-ribbon cutting. Di ba nakakahiya? Ano na kayo, kung ano ang programa ni BBM nyo, 20 pesos na kilo na bigas. Kumusta na? Makain nyo pa ba? Diba? Ang daming kaikikan ni BBM. So ano ang iyong komento dito mga kabibig? Ito lang sabi, Sara Duterte Carpios for President from Washington support. Panalo na sa 2028 si VP Sara. No weapon formed against you shall prosper. God bless you always, VP Sara Duterte. Hindi porket mataas ang rating sa survey, pwede nang maabsweldo kahit meron pananagutan. Dapat batas ang palaging masusunod. From Antonio Oculto. Wala namang problema doon, Antonio. Magsampa kayo ng kaso kay VP Sara. Ipa-impeach nyo. But make sure, meron kayong mga talagang ebidensya. Sama dito, my decision will never change BBM. Ay nako, marami din mga fanatics ni BBM. Na mahal pa rin. Dinagdagan lang para di mukhang kahiya-hiya. And the efficient leader is seen through the finished works, not through ratings done in the memory of the Crocs. Ooh. The survey of both officials is decorated by the Crocs. The higher the ratings, the higher the pay. What a mess. Ooh. Kung taas daw yung rating, mataas ng bayan. Okay, talaga. Masakit ba sa mata nyo na talagang nangunguna si VP Sara sa performance rin ng maraming Pilipino? Yung iba kasi mga loyalista, hindi tanggap. Masakit sa kanilang mata. Well, maggawa din kayo ng kanilang sariling survey ninyo, di ba? So, yun lang po, mga kabibig, ang ating libag-libag for the grabe, no, ang banat ni Montulfo. Talagang hinamo niya si BBM. Magsipag ka. Kung hindi ka magsipag, nako, delikadong masipa ka. Masipa. Ang sakit naman ng word na masipa. Diba? Well, mapatalsik. History repeat itself. Hala ka. Kung naghanda-handa si BBM sumakay ng aeroplano pa uwi sa Hawaii. So, yun lang, kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Kaya kabibig, ano ang inyong reaksyon sa prangka na pag-describe ni Montulfo kay BBM na tamad at mahilig maglakwat siya sa ibang bansa? Tapos si F. Elisa daw ang naging taga-control or taga-mando, o siya yung nagro-rule sa gobyerno ni BBM. So it means BBM tamad talaga. Yun lang kabibig. At shoutout sa ating mga OFW. Salamat po sa iyo always watching my vlog. Bye everyone. See you next time. Salamat po.